Hi guys and welcome to Kaji's channel. So ngayon, sa video na to, meron tayong special guest galing sa community ni Kaji. And ngayon, marami kayong matututunan sa video na to kasi number one, karamihan sa tanong kasi natin is, meron bang age limit pagdating sa virtual work or virtual bookkeeping or freelancing? So ngayon, sa video na to, masasagot natin yan. And kailangan ba may background ka ng accounting? Kailangan ba accountancy graduate ka para maging bookkeeper ka? So kung interested kayong malaman or interested kayong malaman ang storya ni Frances, please keep on watching until the end. Do not skip para wala kayong mamiss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, Virtual Assistant, Executive Assistant, Bookkeeper, Accountant. So kahit anong work, pinapasok ko, basta't online, kasi online work is amazing! Sa channel na to, dinidiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So kung interested kayo sa mga topics na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kayong ma-miss na video na in-upload ni Kaji every single week. So let's welcome Frances. Hi Frances, can you please say hi sa mga followers and subscriber ni Kaji and just introduce a little bit information about yourself and kung taga saan ka and anything na tingin mo is useful for them to know. Okay, so hi sa lahat ng mga Kakaji team ko dyan, yung mga subscriber ni Coach Kaji. I am Frances, working in an academe, pero gustong maging virtual bookkeeper. Kaya pina-follow ko si Coach Kaji. Dati pa sa YouTube ko siya unang nakita. Tapos I enrolled her course, particularly sa Zero Bookkeeping. During the pandemic pa yan Yun. Tapos hanggang ngayon, napapakinabangan ko siya at hindi naman sa basta, andyan siya lagi. Sinasagot ako pag nagtatanong. Kahit hindi rin siya available yung ibang team member doon, sumasagot. Tapos, I really like the group. Very supportive. Tapos, yung kanyang lesson na na-purchase ko, I mean, the videos, very helpful siya kapag meron akong something na gustong balikan kasi parang malilito ka sa along the way na gumagawa ka. Yon, very helpful. Ako pala ay taga Laguna din, katulad ni Coach, Santa Rosa City. And yeah, I'm still working full-time, part-time bookkeeper. Ayun. Alright, thank you so much. So si Frances ay isang teacher, school ba, elementary or college or senior high? Senior high school, ABM, Eh, and okay. part-time college, business administration. Oh, ayan. So, sobrang busy ni Frances. So, ano yung parang tinuturo mo sa senior high? Senior high, dahil dun sa school na yon, ako lang yung ABM specialized, meaning to say, accountancy, business, and management. Kasi yung senior high is per specialization. So I have no choice. Ako lang yung magtuturo ng accounting sa ABM. Accounting, sa akin lang yon, and other like business courses, marketing, management, ganyan. Okay. So, meron ka ng background sa bookkeeping, accounting before ka pumasok sa virtual world. So kanina nabanggit mo na you're teaching, di ba? Pero you're still looking for part-time role or mga freelance role na magagawa mo sa time na gusto mo. So, since teacher ka na, you have your regular job and you have your income na, Yes. ka nag-decide to look for another, part-time na pagkakakitaan? Ganito kasi yon. Before din ako naging teacher, nag-corporate ako for 11 years. Admin, may bookkeeping din, pero basic, walang software.
Syempre, hindi ka naman accountancy. Kapag nasa corpo ka, hindi ako accountancy graduate, marketing grad ako. Pag nasa corpo ka, hindi ka pa hawakin yung napakaano na accounting matters. So, bookkeeping ka lang, parang ganun. Then, walang software, it's manual. Everything is manual. So, way back, 11 years ang aking experience sa corporations setup, pero hindi bookkeeper. Mostly admin, secretarial, and sales. Kasi nga, marketing ako. Then, feeling ko mataas na ang kita kapag papasok ka sa government. Di nagturo ako. Kahit kasi nasa office ako, units ako, teaching units, then I took the LET. Then pumasa naman agad, kaya nakapag-apply ako sa pagtuturo sa gobyerno. Yon, sa DepEd. Yon, no, pioneer batch, way back 2016, kami yung pioneer batch ng K-12, senior high school. Yon, nung nandun na ako, hindi pala ganon. Yes, medyo mataas ang sahod, pero alam naman natin ang bilihin ngayon, napakamahal. And yeah, thankful naman ako at nakapasok ako sa government na yun ang pangarap ko before. Pero na-realize ko kasi, why not? Kasi pina-follow nga kita. Why not hindi ko i-maximize yung skill ko? May alam ako. Ganito na lang. Hindi enough yung sahod ng government employee para ma-sustain yung needs. Needs pa lang yan ha. What about my wants? Diba? And then sabi ko, bakit hindi ko pakikinabangan yung skill ko? Parang aralin ko na lang yung software. Kasi yun na yung in ngayon. Wala nang manual. And virtual software naman talaga ang gagamitin. Magte-train ako. Yun. Pag-decide ako na, kasi gusto ko yung, ano mo, coach yung, lalo na yung ano mo, parang trademark mo. Because online job is amazing. Ganyan. Tapos may kasama ka pang baby nun. Yung anak mo, siya yung nagsasalita. Ngayon parang hindi mo nakasama pag nagbi-video. Ayun, tapos, sige nga, matry. Tapos doon ko na-realize, habang tumatagal ang panahon, tumataas ang overhead cost ng pamilya. Hindi Yes. sapat yung sahod. Tapos, hindi naman lingid sa kaalaman na not everybody sabi nila, kapag teacher ka, taga-London ka. Narinig mo Yes. na ba yung coach? Yes. Taga-London. Meaning to say, loan doon, loan dito. Dito. Yan. Yes. Not everybody. Pero yan, kasi nga, isa lang ibig sabihin, kulang. Kulang talaga. So sabi ko, magbubookkeeper ako virtually. Masusundan ko rin yung yapak ng ibang mga virtual bookkeeper dyan na lagi kong naririnig na may potential na kumita ng medyo malaki. Pero kahit may skill na ako, nag-training din ako, parang wala akong confident. Kasi nga, at my age, hindi naman na ako ganun ka-techy. Yun. Tsaka, basta ewan kong ganun. Ang tagal kong na nag-enroll sa'yo, coach. Pandemic pa eh. Nag-apply ako last April lang. April, this year. So, I applied, kasi nag-pray ako kay Lord, handa na po ba ako? Baka naman hindi ko kayang tanggapin pag ako na-reject. Ganon. Kapag na-hurt ako, tas madala ako, yon. So, sabi ko, Lord, wala akong backer tsaka wala akong experience ng virtual jobs, ganyan. Ikaw na lang po ang backer ko. Ihanap mo naman ako ng client, ganyan. Consistent prayer. And then, nag-optimize ako ng profile ko sa mga online. Then, may isang platform doon na in-applyan ko. Actually, hindi siya bookkeeper. Admin assistant. Kasi may experience ako sa corporate. Ayun, may isang na gano, sa madaling salita, in-interview ako. Parang hindi na ako pinahirapan. Kasi binrowse na daw, inaral na daw yung CV ko. Tapos, nung nagsalita na siya, tuloy-tuloy na. Parang hindi na, oh, what can you do for my company? Or why should we hire you? Wala na ganon. Nag-offer na agad, I mean, inopen na agad kung ano yung mga tasks na dapat kong gawin. Tapos tinanong niya, can you do it? Ganyan. So, sabi ko, yes.
Ayun, tapos sabi na full-time ang gusto ko dahil kahit hindi ako Singaporean, ang business ko ay nasa Singapore. Ganyan. Eh di sabi ko, paano yan? Eh ayaw ko magsinungaling. Talagang, ang ano ko kasi, principle sa buhay, I work based on honesty at kahit saan. So sabi ko, hindi ako pwedeng full-time kasi may trabaho ako na nagre-require sa akin ng 7 to 2 every day. Yun ang full-time ko talaga. So sabi na, okay, pag-iisipan ko kasi kailangan ko ng full-time eh. Tapos, eventually, hindi ka lang admin, magbo-bookkeep ka. Sabi ko, doble ang trabaho nito. Mahirap, full-time talaga to. So, nung natapos yung interview, kasi 2:30 nag-interview, natapos kami ng mga, 3, ganon. Tapos gabi na, wala namang feedback. As in, sabi na, balikan kita. Kung, mag-usap muna kami ng partner ko sa business, kung papayagan akong kukuha ng part-time. Kasi kahit ako'y may-ari, meron akong consultant, parang partner, sabi ng gano'n. So, nung gabi, nakita ko sa platform, meron nang nakalagay na job offer. So, decided sila na kunin ko. So, sabi ko, Lord, ang galing mo naman kapag pala talagang para sa akin. Pag kahit requirement ay full-time, pumayag na part-time kasi that's, gusto kanila. Ganun yon. So, yung mga yung gustong magbe-virtual assistant dyan, hindi lang po consistent na mag-apply. Kasi yung 2 weeks na yon talagang dami ko rin in-applyan. Siguro umabot rin ng 10 or more than. Isa lang ang nakapansin. At hindi na ako pinahirapan sa interview. At saka kung para sa'yo. Consistent din ang pagdadasal. Ganon yun, naniniwala ko. Tapos, huwag kayong magsinungaling yung sinasabi nilang, Uy, huwag mo sabihin na may full-time job ka, hindi ka makakakuha ng client. Hindi totoo yun. Kasi nga, yun, na-try ko na. Yun, coach. Alright. So, who has ang platform? OLJ, Upwork, Ah, Free virtual staff. Okay. So, sa virtual staff, marami din tayo diyang mga application na pwede niyong applyan. And ang maganda kasi kapag bookkeeper ka, hindi lang bookkeeper ang pwede mong i-offer. Pwede ka rin maging Yes. virtual assistant. So, yun yung maganda eh. Kapag bookkeeper ka, pwede ka pang mag-offer ng ibang services. Executive Kasi, pa, coach. yes, oo, ganyan Lahat din na. ako, nag-EA din ako. EA plus bookkeeper, VA plus bookkeeper. Ganyan. So, Yes. parang lead generation plus bookkeeper. So, pwede yan. Pwede mo siyang i-mix or i-combine sa ibang niche. So, yun yung maganda kapag marunong ka ng bookkeeping. And then, pwede mo siyang isama sa iba. And syempre, kapag meron kang mga expertise ka pagdating sa ganitong bagay, and meron kang add-on, di syempre iba na yung usapan dyan. Kumbaga hindi siya yung katulad na ang kaya mo lang i-offer ay VA. Ang kaya mo lang i-offer ay, let's say, lead generation. Kung meron kang, kumbaga sa pagkain, meron kang yung pampalasa ba, yung pampasarap doon sa May twist. putahe. Then, So, syempre, mahahar ka kasi saan ka ba makakakita ng isang tao na merong expertise tapos meron pang add-ons. So, ngayon, Frances, question. So, naka-experience ka kasi sa dami ng in-applyan mo, merong isang nakapansin sa skills and expertise mo. So, paano mo na overcome yung mga application na hindi ka nakapasa? Like, alam ko, masakit kasi syempre, ano bang mali sa akin? Like, nabago ko naman yung application ko, feeling ko naman tama naman yung way na pagkaka-apply ko, tama naman yung cover letter ko, yung mga ganyan. So, sa tingin mo, ano yung dapat gagawin every time na makaka-encounter tayo ng rejection, mapa-interview man yan or mismong job application pa lang? May mindset ko na kasi ang sarili ko, coach. Nag-mindset na talaga ako from the start kasi personally, medyo ako eh. Maliban sa introvert, medyo may pagka-sensitive ako. So, lahat ng kilos ko, iniingatan ko. So, dito, dahil wala akong kasiguraduhan, alam ko at saka mahirap ang dami talagang nag apply. And kung bookkeeper talaga ang tinatarget ko,
maraming lamang sa akin na accountancy graduate. Ako, though nagtuturo ako, I'm not an accountancy graduate. Kaya hinanda ko na yung sarili ko. Kaya sabi ko, kasi naka-receive din talaga ako ng email ng rejection na prefer daw talaga nila yung accountant or accounting grad. Eh, hindi ako accounting grad. Though MBA daw ako, MBA ako coach, pero hindi talaga swak doon sa need nila. Email lang ako nakakatanggap ng ganun. Pero yung interview, during interview na rejection, wala pa po kasi nga in 2 weeks time, binigyan na ako ni Lord ng client. And then, ang sabi ko lang, yon mindset ko pala sa sarili ko, if it's not for me, it's not for me. Kasi ang lagi ko namang prayer sa Lord, pakiusap ko na kapag ikaw po ang pipili ng para sa akin, regardless of the circumstances, ibibigay mo po sa akin yun. So nangyari naman, o, diba? Kahit nga gusto nila full-time, kinuha pa rin Oo. nila ako kahit part-time. At nakakatuwa doon kasi may mga instances katulad ngayon kung may events sa school na kailangan ng hapon, ang dali makiusap kasi nag-umpisa ako na with all honesty. Sinabi ko yung situation. So kapag sasabihin kong, kasi ang duty ko dapat sa kanya is 2:30 to 7:30 ng gabi, hindi ako po pwede kasi may ano sa school, nakukuha ko siya ng morning. Pumapayag agad. Kasi nga, yon kaya wag po kayong magsinungaling or mag-ano kasi at along the way, may hirapan kayo. Ganun yun. Dapat Alright. alam. And then, nabanggit pa rin kanina na ah minsan parang nagiging, kumbaga, nagpapa-stop sa isang individual na yung kanyang age. Okay? Kasi sometimes Yes. iisipin mo, parang hindi na, yung age ko is hindi na para sa ganitong, let's say, job. Okay, pagdating kasi sa virtual, question ko sa'yo, nung tinanong ka ba, nung in-interview ka nila, nung client mo ngayon, tinanong ka nila, ano yung age mo? Hindi na coach kasi sa platform na yon, your name nakalagay na agad kung ilang taon ka. Okay. So, sa Hindi platform na coach. meron. Pero Opo. sa experience ko kasi, they will never ask you sa age mo. Pero I think nung nakaraan, may nagtanong sa akin, parang curious kasi siya na ganito yung ginagawa ko. Tapos, so tinanong niya ako kung ilan na yung age ko. Pero sa lahat ng na-encounter ko, never nilang tinanong kung anong age mo. So again, yung age natin, kung ano man yung age mo ngayon, hindi siya magiging hindrance kung gusto mong maging VA, maging virtual assistant. Kasi, since VA tayo, nasa bahay lang tayo, or, di ba, hindi tayo papasok sa office, yung age natin is hindi ganun ka 100% requirement na 18 to 20, 18 to, let's say, or 21 to 28 years old, walang requirements na Yes, ganun. yes, So, yes. ayan. So, Parang kung meron, hindi naman sila particular talaga sa age. Ang yes, importante, yung skills at yung kaya mong gawin. Ganun po yes, yun. you can do the work. Yun ang mahalaga. And then, yes, I do agree na kapag may full-time work ka, and lalo na kung nasa corporate ka, sabihin mo. Kasi, kapag nasa corporate ka, paano mo magagawa yung task na papagawin niya kung nasa office ka? So, kailangan mo sabihin sa kanya yon. And kung gusto mong mag-work, let's say, part-time, or hindi kayo mag-match, or let's say yung sa job post nakalagay, PST, hindi mo kaya mag-work ng panggabi, kaya mo lang yung pang-umaga, kailangan mong i-negotiate sa kanya. And yung mga clients natin, kapag nakita nila yung value mo, yung worth mo, kahit hindi kayo magtugma dun sa oras, gagawa at gagawa yan ng paraan para magkasundo kayo dun sa pwedeng time na mag-work sa'yo at mag-work sa kanya. So, ganun siya. So, kailangan mo Yes. siyang i-open or i-negotiate yung time, commitment mo para sa work na tatanggapin mo. So, ngayon, napag-usapan natin mga rejection and yung mga nangyari sa'yo. Since nag-start ka, magkano ba yung starting rate mo? Yeah. Very first interview ko siya, experience. That's very first client. Ang nakalagay kasi doon sa kinlik ko sigurong apply. Kasi sa dami mo nga kiniklik, hindi mo na maalala kung ano.
So, nung nag-offer na, binalikan ko, kanino nga ako nag-apply nito? Ano nga tong company? Ganon. Kasi hindi na rin tinanong sa akin, ano bang alam mo sa company namin, ganyan, ganyan. Siya nang nag-offer na ganitong ginagawa namin. Ayun, ang naalala ko po, ang kinli ko talaga, $5 per hour. Tapos doon sa platform, ang nakalagay lang din na rate ko, though sa edad ko at saka yung experience ko sa corporate at sa academe, hindi ako pwedeng maglagay ng mataas dahil wala akong experience virtually. Tama ba, Coach? Nilagay ko lang $5 per hour. Hindi na rin naman ako pwedeng bababa doon. Feeling ko kasi parang nakaka-insulto naman na yon sa ano ko, experience at saka academic, ano na. Yon, $5 per hour. Siguro, coach, hindi ko lang maintindihan kung anong nangyari. Ang bilis ng mga pangyayari. Kasi nung nag-offer siya, nakalagay sa job offer, kasi may options din doon kung i-accept mo or hindi. Ang nakalagay, ang in-offer niya is $7 per hour. Yon ang starting ko talaga. Oh, And diba? ano lang daw yon starting. Nakalagay rin naman sa contract. May contract kasi siya. So, naaalala ko, last interview ko kay Iska, sabi niya, alam mo coach, nung nag-a-apply ako, kinapalan ko talaga yung mukha ko. As in, yun yung masabi niya, kinapalan ko yung mukha ko, 2 digits agad. Wala akong experience ha. 2 digits daw agad. And nakakuha siya. So ganun lang ba? Ano lang kasi yun eh, kung ano yung work na sinat mo para sa sarili mo, yun yung kukuha mo. Diba? So kung sasabihin mo na, ang work ko ay $15 per hour, then yun yung isiset mo. Kung mag-negotiate si client na, okay, ang kaya ko is $13 per hour lang, then okay na, hindi masama. Pero kung isiset mo, $3 per hour ang rate mo, papatulan niya ni client, $3 per hour, sige. So yun ang Tama, gusto mo, yun ang ibibigay ko. Pero kung nag-set ka ng malaki, okay, nag-set ka ng malaki at nag-negotiate si client mo ng pwede ba nating medyo babaan? So, win-win pa rin. Diba? So, ganun siya. So, kung ayun, ano yung coach. set mo para sa'yo, yun Tama. makukuha mo. Tama. Tama. Tapos, coach, meron kasi akong dahil April, kasi sabi ko, ang target ko kasi per month, meron akong isang makukuha na client. So, April siya, third week, kasi nag-start akong apply, second week, third week. Pagdating ng May, nakakuha ulit ako. Hindi na siya 7. 2 digits Oo. na. Di ba? Tama yung sinasabi mo na mag-set ka ng para sa sarili mo. Kasi na-experience ko na, ganito pala ang demand ng gawin ng isang admin, executive, bookkeeper, ganyan. Ang dami. Hindi, parang lugi ako doon sa $7. Di ba? Parang gano'n. So, sa susunod, tasan ko na. So, nung tinanong ako, nung pangalawa, what is your happy rate? Di sinabi ko na, $10. Hindi naman tumawad. Iyon naman ay lang, part-time pa din, flexi time. Exit again. Yes. Sana all. Papapasaan Sa, all ka na. So, yan ay sa virtualstaff.ph din. Galing. hindi, sa Facebook, may Sa nag-post lang Facebook. nag-post lang coach na SMM daw kasi siya, yung client Uh-uh. na naghanap ng bookkeeper. So, kung gusto mo dyan daw mag-apply, pa-comment na lang na interested. Hindi ako nag-comment na interested. Diniem ko siya na pwede po ba ako dyan? Pa-refer naman. Di sabi na, tatlo na kayo pahingi na lang po ng email mo para yung client ang mag-invite sa'yo for interview. So, bali ako yung pang third. Kasi ayaw daw niyang damihan kasi busy nga si client. So, to cut the story short, among the 3 applicants, ako yung nakuha. Kaya Facebook yon. Galing. So, actually, hindi lang talaga sa mga online platform. Meron din sa LinkedIn, sa Facebook. Ayan. Kailangan mo lang talagang tiyagain yung paghahanap ng mga client. And actually, pwede ka rin mag-reach out sa mga, halimbawa, alam mo na yung target industry mo. Like, let's say, ako, si Kaji. Target ko is mga business owners at saka mga e-commerce. So, hahanap ako sa Google. And papahanapin ko yung team ko. Hanap ko yung mga company na nasa e-commerce industry or mga business owner. I want the list and then i-email ko siya. Tapos, paano makakuha ako ng client? So, ganyan siya. So, I'm Galing. so happy for Hindi you, ko pa Jan. nagawa yan.
Pwede mo siyang i-try. Pwede kayo mag-reach out sa mga client directly na hindi na kayo nadaan ng mga online platform. So, para i-offer mo yun nga lang, gagandahan mo yung pagpipitch or yung pag-offer ng services mo dun sa intro email mo pa lang. So, yeah. Tapos And yun, then, coach, last, ano ba yun? The other day, nagtanong ako oo, sa'yo, paano mag-tax sa yes. US? Sabi ko parang nakakaano kasi yung another referral, yung nakuha kong second client, yung isang client niya, naghahanap na ulit. So dahil tested na niya ako sa una niyang client, ay sa isang client, gusto niya ako muna bago mag-refer ng iba. So yon, na-interview na ako, kaya lang naano ako doon along the interview, naintindihan ko na I need to prepare tax. Kaya ako nagtanong sa iyo Mhm. ng tax. US, California pa din. So, Mm-mm. ako kasi ayoko magbigay ng, kumbaga sa salita natin ay paasa effect, na hindi ko naman kayang gawin. So, ang sabi ni client, by next week, pag na-approve na yung LLC sa business ano niya, application, i-onboard na daw niya ako. My worry is, hindi ko kayang mag-tax ng US. Kaya kong mag-tax dito sa Pilipinas, but US, hindi. So, in-email ko siya. Parang teacher tayo, 'di ba? So, in-educate ko siya ano yung benefits, nakukuha siya ng local tax expert doon or tax accountant kasi mas alam kung ano yung nangyayari doon sa area pagdating sa tax. So, ang ano ko doon, maliban sa nakakahiya sa nag-refer sa akin na may trust na sa akin, ayaw ko ring magpaasa ng client. But, yun, nag-reply si client, mag-ano nga daw siya ng local. Kaya kita hiningian din na sample ng proposal kasi pinapasend Oo, pa rin niya ako ng proposal rate. proposal. Oo. So, yun nga, yung sinend ko sa'yo, ito yung mismong proposal na ginagamit ko and ini-edit-edit ko lang siya. Talaga. Yun So, po, kung, inedit ko lang. Hintayin ko ayan. So, kung kukunin pa rin niya ako. So oo, kung malay mo, magkataon, di ba? coach, babalitaan kita, matutupad yung one in a month. Yes! Libre Ayun, naman. coach. Sa gabi niyan lang ako. Ah, Maano Sa, yon? Ano, coach? Matutupad yung goal ko na I should have one client in a month. yes. And Kasi more to come. meron pang nag-reach out sa akin, virtual staff. Siya na yung nag-invite to apply at nakapag-interview na kami. Sabi naman niya, gagawa pa daw siya ng list ng task na gagawin ko. Babalikan daw niya ako anytime this month. Yun. Ang galing. So, happy for you. So, kamusta naman ang buhay na mayroon ng mga client? Dahil siguro sanay ako sa corporate, parang nag-enjoy talaga ako, coach. Parang na-excite ako magtrabaho ng gano'n. Masaya rin sa school, lalo pag kaharap mo mga students, nalilimutan mo yung ano, kapag may Mm-mm. kausap ka ng mga estudyante, nalilimutan mo yung kung ano-ano sa buhay. Masaya rin naman magturo. Kaya lang, yun nga at my age, sabi ko, sa mga kasama ko, I need to upskill. Kailangan kong mag-improve pati sa income kasi nga, tinutupad ko yung pangarap ng iba. Bakit? Nagtuturo ako lalo sa business, ano, kung ano-anong skill sa bookkeeping. Paano naman yung pangarap ko? Yung ganon. Yes. This True. time, I Yes. have to focus na mag-improve yung aking financial status. At May, totoo naman yon, coach. Kasi part-time pa lang, para sa gustong mag-bookkeeper dyan, mas malaki pa ang part-time income ng bookkeeper kaysa regular na sahod. Tunay yon, tunay. ayan. So, happy for you, Francis. And actually, hindi ko malalaman na ganyan kung hindi ka nag-open sa akin nung nakaraan linggo. So, thank you sa pag-open mo and pag-yes mo sa interview na to. And sana, yung mga katulad mo, naka-resonate sila sa story mo. And kung gusto ninyo maging freelancer, virtual assistant, virtual bookkeeper, then Kaji and my team ay nandito lang to support you guys. If you have any question, kahit hindi kayo member ng paid community ni Kaji, willing kami mag-answer ng any question nyo sa Facebook page ni Kaji. So, yeah. And yeah, actually, ang goal is to help
yung mga aspiring freelancer na matutunan ang freelancing. And then, I'm just happy na isa ka sa mga mentee ko na nakitaan na, kumbaga, nagpatunay na kapag naging dedicated ka sa gusto mo, you do the work, you take action, and may goal ka na gusto talagang marating, maaabot mo yung gusto mo as long as you take the action. So, Yes. Frances, thank you so much. And ano yung words of wisdom na gusto mong i-share sa mga aspiring freelancer or virtual assistant, virtual bookkeeper? Okay, Coach. Thank you din. Bago po yung words of wisdom na yan, ang mga followers lang ni Kaji dyan or kahit yung hindi pa kayo nag-follow sa YouTube, manood lang kayo doon eh. Matututo na kayo kahit hindi kayo bibili ng course eh. Matututo na kayo doon. Hindi particularly sa pag na-navigate ng software, marami kayong matutunan doon pagdating sa bookkeeping at freelancing job. And as a coach, si coach, alam ko napakabata pa niyan eh kaysa sa akin. And teacher ako ha, but I'm learning a lot from her. Yun ang masasabi ko lang. And very supportive siya. Marami na pala akong naranasang coach online, but kakaiba siya. Hindi siya yung parang maiilang kang mag-approach. At imagine may team siya, pero personally, sumasagot siya kahit alam kong sobrang busy kasi nagko-coach, tapos may YouTube pa siya. Basta, at anytime sumasagot yan. Kaya yan ang gusto ko sa kanya. Kahit napakabata, very ano na siya, responsible sa mga ginagawa na hindi, kung client ka, hindi ka madadala. Ganun lang yon. Ayun. So sa words of wisdom, ganito lang po yan. Kung may goal tayo sa buhay, you need to take action. Kasi kung wala, katulad ko, kung hindi ko nilakasan ng loob ko na nagtitake ako ng course tapos hindi ko naman i-apply, paano yon? Masasayang yung investment ko ng pera at yung oras. So, bookkeeper tayo, di ba? So, financial ang hinahawakan natin, financial matters, lahat. So, alam natin dapat na kung ano yung in-invest natin, dapat mag-ROI tayo doon. So, in just a month, ROI na ako sa pinurchase kong course kay Coach Kaji. Actually, less than a month, ganon. And then, rejections ay part po talaga yan ng kahit saang parte ng buhay natin, may rejections. Dapat i-use na tayo na may rejections. Huwag tayong umiyak, huwag tayong madala. Ay, hindi ako, kasi may nagre-reach out na sa akin, coach, at totoo lang. Pwede bang magpaturo sa'yo na ganito, ganyan? Baka naman nag-hire ka ng intern. Hoy, sabi ko, oy, hindi pa ako ganun gano at nagtuturo pa po ako. Wala akong time para sa ganun. Pasensya na po. Ganito yon. Wag kayong magsabi na, kasi maraming nagsasabi na sana ganun, kalakas ang loob ko. Hindi ko kaya yan. Mabuti kayo kasi may accounting background kayo. Hindi po, marami akong kilala, engineer nga eh, nagbo-bookkeeper. O, diba? San ka pa? So, kung kaya ng engineer, na iba naman yung language nila sa course nila, kaya natin. Kahit senior high at ABM ka, kayang-kaya mong mag-bookkeeper. Lalo na pag alam mo na yung software, kasi hindi ka na mano-mano, basta alam mo lang yung basic Yes, principle, kung saan mo ilagay. true. Kung yan ay asset, doon sa asset. Ganyan. Napakaano lang, madali na ngayon pinapadali ng technology ang buhay. So, Yes, wag panghinaan ng loob at wag niyo sabihin na ang lakas ng loob niyo, sana may ganyan kami. Sana kaya namin. Kayang-kaya natin 'yan. Ang kailangan mo lang ay gumawa ng action. At yes. kung gusto na talaga ng coach na matututo kayo, mamili kayo kasi maraming naglipanan na nag-o-offer na kesyo tutulungan ka ng ganito. But at the end of the day, gusto lang nilang kumita. So kung gusto nyo matuto ng paggamit ng software na Xero, QuickBooks, kaya kay Coach Kaji na kayo. At hindi lang after ng course, bahala na kayo sa buhay nyo. May team na nag-assist. Ultimo si Coach ay sumasagot. Honestly. Hindi ako mapapahiya. Ayan. Thank you so much, Frances. And ano yun, kumbaga, totoo yung sinasabi mo na yung iba kasi sinasabi, wala kasi akong ganyang skills.
Wala ka kasi hindi ka pa nag-check eh. Hindi mo pa tinatry. Hindi mo masasabi kasi na wala ka niyan hangga't hindi mo tinatry. Yung lakas ng loob, lahat meron tayo niyan. Hindi mo lang mailabas. Kasi nga, takot ka, may fear. Pero yung takot kasi minsan nasa isip lang yan. Do the work and makikita mo yung, ay, wala nga. Totoo yung sinasabi nila na kapag trinay mo, dun mo lang malalaman kung para sa'yo or hindi para sa'yo. Tapos, yes, totoo yung sinasabi ni Frances na nagsasend din ako ng voice note kasi minsan matagal yung type-type eh. So, ang ginagawa ko talaga, voice note. Yes. Kapag may mga question yung mga mentee ko, voice note or video recording, yun yung ginagawa ko para mas ma-explain ko. Kasi pag type, medyo Tagal. matagal mag-type. Pero kung voice note, as in yung boses yung naririnig nila, para ma-feel nila na nasusupport talaga sila. And ganito kasi yan, pag nag-purchase kayo ng course, ang success nyo, wala sa course and wala sa coach. Nasa iyo. Kumbaga, nag-purchase ka, anong gagawin mo doon sa pinurchase mo? Papanoorin mo lang ba? Anong gagawin mo doon sa pinanood mo? Ano yung gagawin mo doon sa natutunan mo? Kasi kahit ibigay sa iyo lahat ng course at ng coach, i-support ka 100%, kahit 101 pa, and you're not taking action. Kasi may takot ka, as in, basta maraming kumbaga negative thought sa feeling mo, sa isip mo, then, syempre, yung success is hindi mo mararating. So, again, kapag nag-purchase ka ng isang bagay, ang success ay sa'yo plus sa course na pinurchase mo and sa coach na napili mo. Kasi kahit anong galing ng coach mo and kahit gaano kaganda ng course na pinurchase mo, kung ikaw sa sarili mo may kulang, kumbaga, dun sa effort mo, sa lahat ng ginagawa mo, walang mangyayari. So, once na mag-invest ka, make sure na yung commitment mo ay nandun, 100%. So, yun lang yung masasabi ko. Again, ang success ay nasa sa'yo. Hahanap ka lang ng community na susupport sa'yo. Pero, mapapaid man yan or free, kumbaga, yung community na hahanapin mo is yung community na magsusupport sa'yo. Na kapag nag-purchase ka, is iiwanan ka lang sa ere. Nakuha ko na pera mo. Wala akong pake sa'yo. So, hindi siya dapat ganon. And again, dapat you have to do the work. Kasi nga, it will only work if you do the work. Ayan. So, thank you so Yes. much, Frances. And sana, sa mga susunod na buwan, turn ako marinig na new success story mula sa'yo and sa Okay, ibang Coach. mentees ni Kaji. So, thank you so much and Thank yeah, you thank din, you, thank you. Coach. Thank you. Sa And yeah, oras mo. thank you. And I'll see Thank you you. on my next video. Bye.